Hi mga be, Jasmine here. At first of all, excuse my lips. Meron akong sugat dito. Ang tawag dito cold sore na nakuha mo kapag sobrang init at sobrang kang stress. So, ayun nga, kakabalik lang namin from Mount Apo. Ang strong ko na, hindi nyo na ako kayang tibagay. At this video is what's inside my hiking bag na supposedly isushoot ko sana dun mismo sa bundok. Naiisip ko na yon, nai-imagine ko na pero hindi ako pinagbigyan dahil this is also the story of how an airline left our baggage in Manila. So, hindi ko muna sabihin airline kasi as of ngayon, ay nakikipag-usap pa rin kami para sa compensation and all. So, saka ko na sila sisiraan kapag di talaga nila nabigay yung compensation. Flight namin to Davao ay 5 AM flight. Tapos dumating kami ng Davao ng 7 AM. So, itong bag na to, I got this from Nature Hike. Nandito lahat ng mga hiking equipment, hiking gears, and clothing ko. So, ang ginawa namin para ma-maximize yung 20 kg, dalawang bag na ganito, nilagay namin sa isang malaking bag. And then, kinambay namin. Saka namin check-in sa self-drop check-in ng airline. So, nag-success naman. Wala namang notification na hindi successful yung check-in, ganyan. So, hindi na namin inisip. 1 AM pa lang, naka-check-in na yung baggage namin. 4 AM pa lang yung flight. So, kung may problem or something, sana kinol na kami during that. And then, 7 AM, dumating na kami sa Davao. Eh, nag-aabang na kami dun sa baggage claim, ganyan. Biglang in-announce na may mga baggage nga daw na hindi nakarating. Ako naman, hindi ako sobrang kinabahan. Kasi nangyari na yun sa akin before, way back, same airline. May wedding naman ako kinabukasan. So, dahil maaga pa 7 AM, parang mahaba pa yung time namin kasi 2:30 AM pa kami ng Feb 6 susunduin. So, imagine niyo yung oras na yun, 7 AM to 2 AM. So, may maghapon pa hanggang gabi para i-wait namin tong baggage namin. And then, yun, yung usual na pinag-sign kami ng PIR and all, yung parang property irregularity report, something, please correct me na lang. Sabi pa pag dumating, isasakay daw sa next flight at pag dumating, ipapadala na lang sa hotel. So, nabigay lang sila ng number, ganyan. So, pumunta muna kami ng hotel, nag-check-in kami, natulog muna. And around lunch, wala pang update kung mapapadala ba yung baggage namin, ganyan. Tapos, kinukontak namin yung binigay yung number, nag-reply. Kaya bumalik kami sa airport. Pagdating namin ng airport, hindi pa rin daw napadala. So, ang bumalik daw kami ng 7 PM kasi yun yung next flight na darating. So, medyo nakabahan na ako. Syempre, kasi 2:30 AM yung hike namin. Tapos, nandito nga lahat. Ano nga ba naman ito, mga be? Tapos, ito pala yung Nature Hike na bag. Ang ganda pa naman niya, oh. Lagay ko na lang yung link. 50 liters yata to 55 to 60 liters. So, sa taas, ngayon ko pa lang siya bubuksan pagkakuha namin doon sa baggage. Nandito yung mga, utensils, dito kakain, ganyan sana. Dito sa taas. Then, kapag inulan, may poncho, buti na lang di umulan during the hike. So, ayun nga, balik ako doon sa kwento ko. Bumalik kami ng 7 AM at nag-antay 3 flights yung dumating until 11 PM, walang dumating na bagahe. Tapos sabi na try daw nila ng 1 AM and 3 AM. Sabi na namin, hindi na namin pwede maantay kasi na-hike na namin. Alam niyo ba, umiyak na ako sa airport. Kasi mga 11 AM, nahanap na nila itong baggage. At ang sabi nila ay 0 weight daw, ganyan. So, yun pala, nagka-issue pala yung baggage. Ganyan, hindi mo lang kami kinall out. Kung hindi pa hinanap, kung hindi pa ako nag-iyak-iyak doon sa airport, hindi nila hanapin. And nung pagbalik namin talaga ng hotel, wala na pag-asa. Sabi nila, pag dumating daw, dahil padala na naman sa airport. Parang decided na kami na hindi kami tutuloy. And then yung mga friends namin sabi, ituloy na namin. Good thing may mga hand carry ako ng mga, may isang pair of hiking na damit ako na yun na yung ginamit ko for the 3 days. Yung pants, tapos pinahiram-hiram na lang ng mga shirt. Buti may mga undies din ako ng hand carry at saka yung pang samal ko and mga pang uwi. So parang nagkataon na lang din na yung mga important talaga din or yung essential na hand carry ko, pati toiletries na hand carry ko. Yung iba binili-bili na lang namin. And yung mga camping gears na nandito, so na-rent namin, nagdoble gastos pa kami. So yung mga damit ko na pang hike sana for the 3 days sa bundok nandito, nakapak na yan isa-isa. Ito yung pang uwi. Ito sana yung sombrero kong mga besh, kaya ako nangitim kasi nakakap lang ako na hindi pa yun waterproof, ang baho ng kapapawis. Ito sana yung sombrero ko, nasa TikTok. Matatakpan sana nito yung bibig para din sa boulders na may amoy na sulfur, pati yung likod para hindi, wait lang. Yan siya, be. Ito sana, tapos sa likod para hindi yung batok maitim. O, binili ko pa to, ganda nito. Then, nandito na nga yung mga damit ko. Ito yung mga jackets ko since yun nga may potential na umulan doon. Waterproof jacket. Nag-invest ako sa heat tech. Ang dami mga bagong items na binili ko lang for the hike, hindi namin nagamit. Kaya sobrang nakaka-frustrate. Ito sana yung pang-summit ko na outfit. Talaga namang nag-invest ako sa pants para hindi mabubutas and all. Kasi na-experience ko na yung mabutasan ng pants. Sleeping bag. Kasi nag-rent na lang kami ng sleeping bag tuloy. Diba? Nag-doble gastos pa. And sa pang-hiking fit kasi 3 days nga sa bundok. Ito ata yung pang-uwi. Buti na lang nagtabi ako ng isa talaga. Wet wipes, buti na pwedeng bilhin. Ito yung camping sheet, talagay ko na lang din dyan sa TikTok. Yung panglatag sa tent para hindi mabasa sa ilalim. Ito talaga yung, ito sana yung, talagay na lang ako ng picture dito. Inflatable bed siya para hindi masakit sa likod. Tapos sobrang ligit lang niya, oh. Thermal na rin to para hindi lamig. Yun, lamig na lamig kami sa camp, mga be. Ang ganda nito, link in the yellow basket naman to. Ang ganda. Pero hindi nagamit. So, ako ito gagamitin. May hike pa ako nito. Pero gets nyo, nag-invest ka and all para sa comfort. Tapos, hindi pala madadala ng airline. And lastly, I have here my tent. Nature Hike. Yun, nag-rent kami ng 10,500. Imbis na hindi nila.
hindi ka na magre-rent. So kami nag-check-in kasi bawal yung tent sa hand carry. So yun lang naman ito. Syempre trekking pole. Nag-rent na rin ako nito doon. Grabe, no, alam mo yung sobrang handang-handa ka. Kasi yung airline, iiwan lang yung gamit mo. Chinelas. Apparently, yun lang pala naman ng bag ko. Ayan. So yung mga lesson learned, okay na pala na lagi kang may nakikip na another set of clothing when you travel para in case na maiwan yung baggage. At dalawang beses ito nangyari sa akin. Yung una naman kasal. So medyo confident ako kasi napadala rin yun the same day. Pero medyo gabi na. So akala ko talaga papapadala tong bag namin. Pinick up na lang namin kasi na Terminal 3. Hindi na namin pinadala kasi we thought 3 days kasi kami sa bundok. So wala kaming signal, ganyan. So pababa namin, nung nag-message kami, wala pa rin, hindi pa rin nila napadala. Diba, nakakasad, nakaka-frustrate. Sobrang siguro ng mga the past few days, galit pa ako ngayon, parang bala kayo dyan. So nag-email naman ako, pinagpapasapasahan pa kami ng customer care. Dapat daw, Davao unit, ang mag-asikaso, ganyan. Yun, ngayon medyo bahala kayo dyan. May ready na akong post sa social media in case na hindi talaga nila kami compensate sa lahat ng stress. Siguro yun yung most stressful day so far ko nung araw na inasikaso namin ko. In the past year, hindi ako masyadong ganun na-stress sa buhay. So, yan yung mga lessons learned. Tapos, siguro, kung masyadong pagkalat ng mga ganap, baka may mga evil eye dyan na hindi natin alam. And you can never really prepare for something na talagang todo kasi hindi mo alam na may mga ganong uncontrollable circumstances in life. So, yeah, pero overall, sobrang grateful for the weather. Sobrang thank you sa mga kasama na sumuporta. Talagang hiraman kami. Nagpahirap na lang sila ng mga damit, ganyan and all, utensils and all. Tapos buti na lang gumawa kami kasi it's an experience. Kinaya naman, masaya naman. Sobrang saya actually. And sabi ko nga, after Mount Apo magre-retire na ako. Paano kung magre-retire yung mga invest ko, hindi pa nagamit, diba? So hindi pa to retirement. So yeah, I hope this will teach everyone a lesson. Oh, and myself din, yung lesson na yun. So yeah, that's been here.